What's up mga boss? Usapang NBA na naman tayo. Halina't talakayin ang floater moves para ikaw ay maging ganap na unstoppable scorer sa larong basketball. Ang in your face at posterized slam dunk nga ang galawang nagpapayanig sa mundo ng basketball, na halos dito ay sumabog ang arena pag may NBA player na nakagawa nito. Subalit sa mga hindi biniyayaan ng tangkad at lakas ng pangangatawan ay may isang move na ginagamit, counterpart nito, at ito ang tinatawag na floater or teardrop. Ito din nga ang move na madalas ginamit ito ni Parker ng Spurs sa 2013 NBA Finals laban sa Big 3 ng Miami Heat. Nasa arsenal din ito ni na point guard na si Chris Paul, babyface assassin na si Steph Curry, si Playoff Rondo, Kyrie Irving, D. Rose, at maging si The Plus Dwayne Wade ay madalas gamitin ang moves na ito, na sinamahan pa niya ng kombinasyon ng Eurostep. Ang floater nga ay makikitang madalas gamitin ng mga point guard at shooting guard sa liga. Ang teknik nga na ito ay madalas gamitin ng maliliit na basketball player para sa kanilang pag-drive ng bola upang hindi sila matapal ng matatangkad na player katulad ng sentro at power forward, na kung saan ang tirang ito ay kailangan soft touch at palobo o high arcing. Ang mga player ay kailangan ng magkaroon ng magaling na footwork at timing para maisakatuparan ng isang teardrop. Dapat din ang focus nito ay nasa rim para sa accurate na pag-score. Kailangan din ng isang player malaman kung paano paganahin ang kanyang peripheral vision para hindi matapal ng matangkad na player. Paano nga ba ang mga technique sa floater? Una ay drive to the basket. Pangalawa, kailangan ng momentum. Pangatlo, guide at controlling ang bola gamit ang strong hand. Kung kaliwete ay kaliwa, kung right-handed ay kanan. 96% ng floater ay kadalasan nanggagaling sa dominant hand. Pang-apat, mag-create ng space gamit ang non-dribbling na siko o tinatawag na bump. Pang-lima, float ng mataas at arcing na tira laban sa depensa. At ito ang mga dagdag na tips para maisagawa ang maayos na floater. Una, huwag itirang parang jumper ang floater, maaaring magiging dahilan ito ng kapos at sobrang tira. Pangalawa, wrist flick. Dapat ay halos fix ang wrist at minimal ang pagpitik nito. Pang-apat, decelerate or pagbagal, may balance bago itira ang floater. Pang-lima, jump, lumukso pataas, hindi pa abante upang maiwasan ang offensive foul. Una, help defense. Maaaring mag-rotate ang mga shot blocker o rim protector laban sa driving player to the basket. Ang maayos na floater ay magpapahirap sa defensive player na timingan ng inyong floater. At pag ikaw ay nagtagumpay, magdudulot ito ng uncertainty sa mga susunod na blockers na kailangan mabilis magdesisyon kung makikipag-contest sa iyo o mananatili sa kanyang posisyon. Pangalawa, laban sa drop sa pick and roll situation. Maaaring ang defender na kasama sa screen sa pag-pick and roll ay mag-drop back sa paint upang protektahan ang basket. Mag-iiwan ito ng gap o espasyo at ito ay perpektong pagkakataon upang ipakita ang floater. Pag magaling kang mag-floater, mapipilitan mag-adjust ang defender sa kanyang posisyon. Tataasan nito ang pagtalon na magbubukas ng espasyo para gumawa ng magandang read at makahanap ng open teammates na may mas mataas na percentage ng shot. Pangatlo, laban sa man-to-man o pag nasa alanganing espasyo. Ang floater nga mga boss ay isang mid-range shot na kadalasan tinitira malapit sa free throw line. In man-to-man defense nga, ang mga defenders ay nakapokus sa pagharang ng mga drives and 2 contests 3 points attempt. Ang floaters ay karagdagang scoring option mula sa mid-range area kung saan less prepared ang dumidepensa
Maaari ding itong i-follow up kapag nasa alanganing posisyon ka. Ang isang mabilis at high arcing floater ay maaaring makalusot sa mga outstretched arms ng shot blockers. At panghuli, off-ball movement. Ang floater ay effective din upang makapagbukas ng scoring opportunities gamit ang off-ball screen at quick cuts. Maaaring gamitin ang catch and shoot play sa mid-range area bago pa makareact ang defensive player. Sa pamamagitan ng isang floater, kahit may bantay sa ilalim ng rim, ay mahihirapang abutin nito ang bola. Ano-ano pa ang mga moves na magagawa sa paggamit ng floater, mga boss? Una, ay ang bangga bago mag-floater. Pangalawa, peking pasa bago mag-floater. Pangatlo, spin move pivot bago mag-floater. Pang-apat, Euro step bago mag-floater. Pang-lima, pabandang floater. Pang-anim, floater na alley-hoop pass. Ang floater nga ay isang magandang asset sa laro. Makadadagdag ito sa bala ng isang manlalaro para madami siyang galawang pwedeng gawin laban sa mataas na player. Pero ang floater ay kailangang praktisin at bigyan oras para ito ay maging epektibo sa laro. Kapag ito ay naisama sa iyong offensive arsenal, ang iyong release timing ay magiging less predictable at mahirap pigilan. Ang versatility ng iyong scoring option ay siguradong hahangaan ng mga manonood sa iyong laro. Kung nagustuhan nyo ang video na to, mga boss, huwag kalimutan mag-like and share at comment at mag-subscribe na rin kayo. Hanggang sa susunod na basketball tips, mga boss. Paalam!